nga sa may pagkakahawig daw ang ugali itong si Renz at ang mama nito ayon kay Alex. Saad pa ni Alex dito na nagmana nga daw itong si Renz sa ina dahil pareho silang may pagka-strong personality. Pabiro namang sagot ni Renz kay Alex na ikaw, mana ka din ba sa nanay mo? Tumalikod si Alex kay Renz at seryosong saad nito na of course not. Ayon naman kay Renz na napansin daw nitong tuwing binabanggit niya, ngunit di na natuloy pa ni Renz ang nais itong sabihin dahil biglang nagsalita si Alex na patay na nga daw ang ina nito at ayaw na niya itong pag-usapan. Dahil sa nangyari kay Christina ay nagbalik tanaw naman si Lily sa nakaraan kung paano namatay ang asawa nito noon. Nadisgrasya sila ni Lily at ang asawa nito ng araw na dadalo sana sila ng kasal nila Matt at Rose. Nabangga ang sakay nilang van dahil sa pag-aaway ng mag-asawa. Ayaw ni Lily noon na pumunta sila sa kasal, ngunit nagpumilit ang asawa nito dahil susuportahan daw nito kung saan masaya ang anak. At sa kasawiang palad ay namatay ang asawa nito dahil sa pagkakabangga. Galit na galit si Lily na sinabi kay Matt na kasalanan nga daw nito ang nangyari kay Christina at wala nang ibang sisisihin doon. Ayon naman kay Matt na kahit din naman daw ito ay may kasalanan. Ngunit pagmamatigas na sabi ni Lily na no. Dito nga ay tinawagan ni Lily ang mga kontak daw niya sa immigration at oras na daw para magbayad si Rose. Samantala, habang masayang nagbibiroan naman sina Alex at Renz sa pagtatayuan ng kafe ng dalaga ay dumating nga itong si Frank. Pinaliwanag naman ni Alex kay Renz kung bakit pinapunta niya doon si Franco ay para tulungan siya sa ibang legal documents and work as a business partner. Ngunit seryosong sagot ni Renz kay Alex na kung okay na daw ba sila. Si Franco ang sumagot at sinabi kay Renz, umaasa daw ito na ayos na din sila. Sabay abot sa kamay nito kay Renz. Ngunit tinignan lamang ito ni Renz at nagmamagtol na umalis ito. Naman ni Alex ang binata para kausapin. Pinigilan siya ni Franco, ngunit hindi ito pinansin ng dalaga. Nang mahabol ni Alex ang binata, ay biniro nga nito na ang cute daw nito magselos. Ngunit sagot naman ni Renz sa dalaga na hindi daw ito nakikipagbiruan. Tanong ng binata kay Alex kung bakit daw naglihim ito sa kanya. Sagot naman ni Alex dito na wala daw itong inilihim, kaya nga daw siya nito pinapunta doon ay para sabihin sa kanya. Ngunit kit namang saad ni Renz dito na di daw ito sinabi ni Alex. Maghapon daw silang magkasama at tumawag pa ito nung nakaraang araw at kahapon. Paselos pang tanong ni Renz kay Alex kung siya daw ba yung laging ka-text nito. Paalala pa ni Renz sa dalaga na kung nasa isang relationship daw ito ay walang lihim-lihim o tinatago. Sabay alit. Sinundan naman ni Alex si Renz at pagalit na din sabi nito na ilang beses nga daw nitong sasabihin na kasosyo lang niya si Franco at hindi niya ito boyfriend. Sa tindi ng selos ni Renz ay tinanong niya si Alex kung mahal pa ba daw niya si Franco. Agad namang sagot ni Alex na oo, mahal ko pa siya and I hate you. Sumagot naman dito si Renz ng I hate you too. Samantala, dinalaw ni Alex ang stepmother nito at tinalhan ng niluto niyang bread. Tinext kasi siya ni Gwen na nakunan daw ang mama nito dahil sa nanay ni Alex. Kinamusta ni Alex si Christina, ngunit masungit na sagot ni Lily na mukha nga daw bang okay itong si Christina. Humingi naman ng pasensya si Alex kay Christina, ngunit ayon naman kay Matt na huwag daw isali ni Alex ang sarili sa gulong yon. Samantala, noon ay nagmamadali ng nag-empake ng gamit si Rose upang umuwi na nga ito sa Pinas, ngunit biglang dumating ang mga pulis at may dalang warrant. Sinubukang magtago ni Rose, ngunit hindi nagtagal ay nakita din ito ng mga pulis. Uuwi na nga kaya si Rose para takasan ang problemang dala ni Christina o haharapin ito at ipaglalaban ng sarili na inosente ito sa nangyari?